Chapter 28. Napalingon ako sa pinto nang bumukas ito. Napangiti ako nang makitang pumasok ang asawa ko. Dumating na pala siya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ako sa bewang at kinintalan ng halik sa labi. Kinuha ko naman ang dala niyang leather briefcase at nilapag iyon sa couch. Muli akong lumapit sa kanya at tuluyan ng tinanggal ang necktie na maluwag na. Siya naman ay humawak sa bewang ko. Tumangala ako sa kanya. Nakaguhit sa mukha niya ang pagod. Ngumiti ako. Kumain ka na? Malambing na tanong ko. Tumango naman siya at ngumiti din. Sabay kami ni attorney kanina. I'm sorry wife kung ngayong lang ako nakauwi. Aniya, bakas sa magaspang niyang boses ang pagod. It's okay babe. Gusto ko pa sanang itanong ang tungkol kay Ara at sa ama nito pero saka na lang, mukhang pagod na pagod siya. Tinulungan ko na siyang maghubad ng damit. Let's go shower baby. Lamang niya sa akin. Ngumiti ako at tumango. Nandito kami sa bathtub at nagbababad. Naisipan niyang magbabad muna. Nakapwesto ako ngayon sa gitna ng nakabukang hita niya at nakasandal sa katawan niya. Siya naman ay nakayakap sa akin at panay, ang halik sa balikat, batok at buhok ko. Ang kamay niya naman ay humahaplos sa tiyan at kumukubkob sa dibdib ko. Noong unang beses na nagbabad kaming magkasama sa bathtub ay ilang na ilang ako. Ngayon medyo nasasanay na ako lalo na sa pagkalalaki niyang ramdam ko ang katigasan sa likuran ko. Bahagya akong tumangala pati gilid sa kanya. Napansin kong umaliwalas ang mukha niya. Mukhang naginhawaan siya. Tumingin siya sa akin at hinalikan ako sa noo ng 2 beses. Pumikit naman ako at ngumiti. Babe, sabi ko sa kanya. Bumuntong hininga ako. Nag-aalinlangan ako kung dapat ko bang itanong yung tungkol kay Ara at kay Ninong. Yes wife. Tanong niya nang hindi pa ako sumasagot. Napanood ko kanina sa TV yung pag-aresto kay Ara at kay Ninong. Sambit ko at kumagat labi. Hindi ko na alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Saglit siyang nakatitig lang sa akin at ngumiti saka muling hinalikan ang noo ko. Everything is alright wife. Anas niya. Ngumiti na lang ako at hindi na nagusisa. Mukhang wala siya sa mood magkwento. How's school? Tanong niya sa magaspang na boses habang, ang mga kamay ay mas naging malikot pa. As usual pero mas busy kami ngayon dahil maraming ginagawa. Hindi ako makapag-focus sa isasagot ko dahil ang isang kamay niya ay nasa gitna na ng mga hita ko, ang isa naman ay nasa dibdib ko at pumipiga, nilalaro pa ng mga daliri niya ang utong ko. Nakakaramdam na ako ng kiliti at sarap. Mabilis talaga akong maapektuhan sa simpleng mga haplos niya sa katawan ko. Malapit ka ng graduate wife, hindi na ako makapaghintay na mabuntis ka. Muli ko siyang tiningala. Talagang excited ka nang magkaanak no? Kung sa bagay hindi naman na kasi siya bumabata. Magti-36 na siya. Kumagat labi, siya at tumango. Kumagat labi, din ako. Malapit na, kaunting tiis na lang. Napatili ako nang bigla niya akong kandangin. Nag-init ang mukha ko nang maramdaman, ang pagkalalaki niyang bumubundol sa pagkababae ko. Put me in wife. Nang hihibong bulong niya sa tenga ko. Kagat labing sinunod ko naman siya. Tinukod ko ang 2 tuhod at inangat ang balakang. Hinawakan ko ang pagkalalaki niya at tinutok na sa lagusan ko. Dahan-dahan ko itong inupuan. Napaawang ang labi ko nang maramdaman ang kalakihan niya sa loob ko, iniyakap niya ang 2 malalaking braso sa katawan ko. Humawak naman ako sa mga braso niya. Move baby, sabi niya sa tila nahihirapang boses. Kagat labing nag-umpisa na nga akong gumalaw. Giniling-hiling ko ang balakang paatras at paabant. Minsan ay dinidiin ko pa. Ungol ko sa kilati at sarap na sensasyong dulot ng pagtaas baba ko sa paglalaki niya. Maging siya ay hindi na rin magkamayaw sa pag-ungol, gustong-gusto niya kapag ako, ang nasa ibabaw niya at nagkokomando. Faster baby, mas binilisan ko pa ang paggalaw. Halos tumilapon ang tubig sa bathtub. Umaalog na rin ang dibdib ko. Babe, you feel so good baby. Umikot ang mata ko sa sarap na nararamdaman ko. Bahagya na ring nangangatal ang mga hita ko. Mas lalo pang bumilis ang galaw ko at mas damiin. Ilang sandali pa ay nangatal na ang buong katawan ko kasabay ng pagdating ko sa sukdulan. Hingal na sumandal ako sa kanya halikan naman niya, ang balikat, leeg at buhok ko. Pinaling ko naman ang ulo ko at sinalubong ang labi niya. Matamis ang halik na pinagsaluhan namin. Tuwad ka baby. Anas niya sa tenga ko.
Lumuhad ako sa tub at humawak sa edge at dahil nasa loob ko pa ang pagkalalaki niya ay mabilis na siyang umulos habang hawak ang bewang ko. Babe, daing ko. Dahil sa posisyon ko ay malalim ang naaabot ng pagkalalaki niya sa loob ko. Mas nakakaliw ang kiliti at sarap na hatid niyon. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa likod ko habang patuloy siya pag-ulos. Ang kamay niya ay nasa dibdib ko na at pumipisil. Wife, ang sarap mo. Bulong niya sa akin sabay diin ng ulos. Babe, daing ko sabay ikot ng mata. Gusto mo yon, baby ham? Nang hihibong tanong niya. Yes yes babe, then take this. Sunod-sunod na madidiing ulos ang binigay niya na halos ikayanig ng buong sistema ko. Naiiyak na rin ako sa nakakangilong sensasyon, hindi na rin ako magkamayaw sa pag-ungol habang malaya kong tinatanggap ang mga bayo niya. Sa huling 3 madiin na ulos niya ay sabay nanigas ang aming katawan at para siyang mabangis na hayop na umuungol. Damang-dama ko ang mainit niyang katas na sumirit sa loob ko. Niyakap niya ako mahigpit. Ako naman ay habol ang hininga. I love you wife. I love you, sabi niya habang kinikintalan ako ng halik sa buhok. I love you too babe. Hinugot na niya ang pagkalalaki niya sabay buhat sa akin at umahan na kami sa bathtub. Pumasok kami sa cubicle shower at binuksan niya ang shower. Binaba niya ako at sa ilalim ng dutya at mainit na halik, ang pinagsaluhan namin at muli na namang nagningas ang init sa aming katawan. Binagsak ko ang likod sa leather chair at hinilot ang noo. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa binalita ni attorney. Nakapagpiyansa daw ang mag-ama, inaasahan ko na yun. Pero wag kang mag-alala Iho. Pasasaan ba at makakabalik din silang mag-ama sa kulungan. Mahina ang laban nila. At tungkol naman sa pera ay titiyakin kung mababawi yun. Tumango-tango ako sa sinabi ni attorney. Gawin niyo ang lahat attorney, alang-alang man lang kay Papa at kay Lolo na trinidor ni Ninong. Makakaasa ka Iho. Ang isa pa nga palang ibabalita ko ay wala na sa bahay nila ang mag-ama. Posibleng lumabas sila ng Manila. But don't worry, hindi sila makakalabas ng bansa kung binabalak nila. Haharangan na sila sa airport pa lang. Kung inaakala nilang mag-ama na makakatakas sila sa ginawa nilang panggagago noon sa pamilya ko, nagkakamali sila. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Bumuntong hininga si attorney. Pero kung tutuusin, nakakaawa ang ninong mo. Lumaki siya sa hirap at talagang nagsikap. Yun nga lang ginamit niya ang diskarte sa maling paraan. Naging ambisyoso siya. Nakakalungkot lang na ginawa niya ang bagay na yun. Sayang talaga, liling-iling na sabi ni attorney. Basta attorney, balitaan niyo ko sa takbo ng kaso. Oo naman Iho, lagi kitang i-update. Nagkamay na kami ni attorney at hinatid ko na siya sa labas ng opisina. Binati pa kami ng bago kong sekretarya. Tiningnan ko ang oras sa relo. Mag-aalas 3:30 na ng hapon. Dadalo pa ako sa opening ng bagong mall ni Kester. Bumalik ako sa loob ng opisina at niligpit na ang mga gamit ko. Nagpaalam at nagbilin ako sa bago kong sekretarya. 20 minuto ang lumipas ay nakarating na ako sa bagong tayong mall ng kaibigan ko. Maraming tao at sasakyan ang sumalubong sa akin. May ilang mga bisita na mga celebrity, ang naglalakad na sa red carpet at kinukuhanan ng litrato. Nakita ko ang mga kaibigan ko na mga present na at bihis na bihis din. Kumpleto kaming magkakaibigan. Si Jace at Lawrence ay lumuwas pa dito sa Manila kasama ang mga asawa nila. Sana pala sinama ko na rin ang asawa ko, pero busy kasi siya ngayon sa school. Congratulations pare. Bati naman isa-isa kay Kester matapos niyang gupitan ang ribbon. Nagkislapan ang mga kamera, lalo pang dumami ang mga bisita. May mga artista at mga celebrities. May mga vlogger din at sandamakmak na mga photographer. May nga businessman din na mga kakilala din namin. Meron pang live band na nagbibigay buhay sa event. Bumabaha din ang pagkain at alak. Thank you mga pare. Ani Kester at pinagtatapik kami sa balikat. Nawala ang atensyon niya sa amin nang interviewin siya ng isang sikat na magazine show. Kami namang magkakaibigan ay nag-ipon-ipon muna sa mga mesang nakalaan sa amin. May mga ilang businessman, ang mga lumalapit sa amin at nakikipagbatian. Ganon din ang ilang celebrities. Malaki ang bagong tayong mall ni Kester. Siguradong dudumugan ito ng mga tao. Huling dumating sina senyor at senyora na lolo at lola ni Kester na siyang tanging kasama na lang niya sa buhay. Tumayo kami at nagmano sa kanila.
Siyempre hindi rin nagpahuli ang pinsan ni Kester at kaibigan naming si Rick na ang suot ay panggala. Sa kanya tuloy napunta ang atensyon ng ibang photographer. Napailing-iling na lang kami at napapangisi. Naku, nahuli na pala tayo, ikaw kasi napakabagal mo. Paninisi ni Lola Constancia kay Lolo Ramon. Anong ako? Ikaw kaya ang mabagal, dear. Sinisisi mo ba ako, Ramon? Hindi, sabi ko nga kasalanan ko. Kakamo-kamot na lang sa ulo na sabi ni Lolo Ramon. Lihim na lang kaming natawa. Palagi silang nagtatalong dalawa, pero laging no match nam si Lolo Ramon. O siguro lambingan na talaga nila ang magbangayan. La, wag na kayong magtalo, nakakahiya. Pabulong na saway ni Rick. Pagsabihan mo yang lolo mo, Ricardo. Rika la, pagtataman ni Rick sa lola niya. Oo na, Rika. Umirap si Lola Constancia. May pagka-istrikta kasi siya at tutol sa pagladlad ni Rick pero wala naman siyang magagawa. In fairness, apo, ang ganda mo sa suot mo. Sabi ni Lolo Ramon na suportado naman si Rick. Talaga, lo, malaki naman ang ngiti ni Rick. Oo, kailan ba ang lipad mo? Mukha kang hot air balloon. Ani Lolo Ramon na ikinatawa namin. Lo naman nakangusong protesta ni Rick. Biro lang, apo. Lumapit na sa amin si Kester pagkatapos niyang magpa-interview, may kasama pa siyang isang babaeng kilalang celebrity. Mukhang bago na naman niyang jojoin. Napapangiti ako sa pangungulit ng anak ni Jace na si Jethro, 1 taong gulang pa lang ito at kamukhang kamukha ng ama. Kinakalabit niya ako. Gumaganti din ako ng kalabit sa kanya. Kinikiliti ko rin siya. Panay naman ang tawa niya. Mag-anak ka na kasi, Luis. Nakangising sabi ni Jace. Malapit na. Nakangisi ring sabi ko. Excited na nga akong magkaanak. Ang usapan namin ay pwede na siyang magbuntis 2 months bago siya graduate. At 1.5 buwan na lang ang hihintayin ko. Excited na akong masaksihan ang paglaki ng tiyan niya, lalo na ang panganganak niya. Oo nga pala, iho, nasaan ang asawa mo? Hindi mo ba siya kasama? Abay, hindi pa namin siya nakikilala. Antag ni Lola Constancia. Busy po sa school ngayon, la, pero makikilala niyo rin po siya. I promise, sabi ko. Tumango-tango naman si Lola Constancia. Pagkatapos ng kainan at kaunting kasiyahan ay tinar kami ni Kester sa loob ng kanyang bagong mall. Bukas na ang lahat ng store at marami ng tao ang tumitingin-tingin. Naka 50% off sale kasi ang lahat ng store. Pumasok kami sa department store at binati ng ilang staff. Nakitingin-tingin na rin ako sa damit na naroon. Si Matias at Alden naman ay sa section ng mga sapatos pumunta at tumingin-tingin din. Ano ka ba? Ang dami na kayang gamit ni baby sa bahay. Pero wala pa tayo ng ganitong kulay, sweetheart. Hindi naman magagamit lahat ni baby yan Magsasayang ka lang ng pera. Nilingan ko ang mag-asawang Lawrence at 8 Ana na nasa baby's section. May hawak na feeding bottle si Lawrence at pinipilit si 8 Ana na bilhin iyon. Lumapit na rin ako sa baby's section. Iba't ibang gamit ng baby ang naroon. Tumingin-tingin na rin ako. Parang gusto ko ring bumili. Kumunot ang noo ko nang pumasok sa bahay, ang asawa ko na may bitbit na crib at ilang paper bags. Pati si Gordon na nakasunod sa kanya ay may bitbit ding mga paper bags. Nanding may kahon pa sa likod ng kotse. Pakihuha na lang, ingatan mo ha, baka mabasag ang laman. Utos nito kay Kuya Nanding. Tumayo ako sa sofa at lumapit. Ngiting-ngiting kinintalan naman niya ako ng halik sa labi. Ano yang mga dala mo, babe? Bakit may dala kang baby crib? Tanong ko at sinilip na rin ang laman ng mga paper bag na dala niya. Napaawang ang labi ko nang makitang puro damit yon ng baby. Pati pronela at lampin meron din. Iba-iba pa ang kulay. Galing yan sa bagong mall ni Kester wife. Nakyutan ako kaya bumili na ako. Nagustuhan mo ba? Balak ko ngang bumalik doon pero kasama ka na. Maraming magagandang gamit ng baby doon. Tamang-tama, kulang pa tong mga binili ko. Excited na sabi niya. Ako naman ay namamangha at hindi makapaniwala habang pinapasok ni Kuya Nanding at Kuya Gordon, ang iba pa niyang pinamailing mga gamit ng baby. Sa dami niyon ay pwede na kaming mag-online selling tapos sasabihin niya kulang pa. Wow! Ang daming gamit ng baby. Bulalas ni Ate Ona. Nakiusyoso din sila sa mga pinamili nito na heto, hindi magkanda-ugaga na pinapakita sa akin isa-isa ang mga pinamili niya. Heto wife, bumili na rin ako ng mga feeding bottle.
Kinuha ko ang lahat ng size pati kulay baka kasi mamaya, di gusto ni baby ang kulay asul at gusto green pala at least may pagpipilian siya diba, sabi nito na pinapakita sa akin ang mga feeding bottle na iba-iba ang sukat. May maliit, may malaki at iba-iba din ang kulay. Buntis po kayo ma'am? Nanlalaki ang matang tanong ni Manang Leng. Bakas sa mukha niya excitement sa isasagot ko ganun din sila Ate Ona. Ngumiwi ako. Hindi po manang. Hindi pa manang pero malapit na di ba wife? Sabi sa akin ng asawa ko nang ngiting-ngiti. Ngumiti na lang din ako at tumango. Pati ako parang nahahawa na rin sa excitement niya. Akala ko buntis na talaga si ma'am. Ani Ate Lucy. Masyado naman yatang madami yan babe. Saka bakit bumili ka na agad? Natatawang sabi ko at tumingin-tingin na rin sa ibang gamit. Parang bigla tuloy akong na-pressure. Wala naman sana akong balak bumili wife. Kaya lang naiinggit ako kay Lawrence Bumibili siya ng damit pang baby. Malapit na kasing manganak si Aitana. Napailing-iling na lang ako at natatawa. Para siyang bata. Pero masyado ngang madami ta babe. Ayos lang yan wife, para may pagpipilian si baby. Napangisi na lang ako. As if naman alam na agad ni baby pumili. Di ko na lang siya kinontra, dahil natutuwa ako sa kinikilos niya ngayon. Nakapamewang na pinagmasdan ko ang mga gamit ng baby na nakatambak na ngayon sa kwarto namin. Parang biglang sumikip ang kwarto namin. Ayaw naman nito sa ibang kwarto ilagay ang mga gamit. Gusto niya dito mismo sa loob ng kwarto namin. Yung crib nga nakaset up na. Baby na lang talaga ang kulang. Babe, kung dadagdagan pa natin itong mga gamit ng baby baka sa labas na tayo ng kwarto matulog. Sabi ko. Don't worry wife, bukas na bukas din magtatawag na ako ng maggagawa ng nursery room. Yung guest room na katabi ng kwarto natin ang ipapagawa kong nursery room. Nakangiting sabi niya at nilapitan ang crib. Inayos pa niya ang maliit na unan doon at pinatunog pa ang wind chimes na nakabitin sa itaas ng crib. Nag-init naman ang dibdib ko. Lumapit ako sa kanya at yamakap sa braso niya. Excited ka na talagang magka-baby no? Tumingin siya sa akin at hinalikan ako sa tuktok. Yes wife. Sabik na akong masaksihan, ang paglaki ng tiyan mo lalo na ang paglabas ni baby. Tapos kakargahin ko siya. Ngumiti ako at tumangala sa kanya. Excited ka na nga talagang maging daddy. Sobra. At dahil dyan dapat ngayon pa lang gumawa na tayo ng aksyon. Napatili ako nang bigla niya akong pangkuan. Natatawa na lang ako at yamakap sa batok niya. Hinaga niya ako sa kama sabay sunggab sa akin ng halik. Sige na nga. Pagbibigyan ko na siya. Galit na binato ni Ara ang bote ng alak sa marmol na sahig. Pinaghahadjust din niya ang ilan pang mga bote sa minibar. Buwiset. Buwiset. Ara, ano bang ginagawa mo? Nanlalaki ang mga matang tiningnan ni Enrique, ang mga basag na bote sa sahig. Nagel-alawa na rin ang alak. Tiningnan niya ang anak. Anak, bakit ka ba nagwawala? Lasing ka ba? Nag-aalalang tanong ni Enrique sa anak at nilapitan ito. Umiiyak naman na tumingin si Ara sa ama. Dad, paano na tayo ngayon? Paano na ang reputasyon ko? Sirang-sira na ako dad. Hindi na siya makapagbukas ng social media, dahil pinuputakte siya ng mga chat mula sa mga kaibigan at nagtatanong sa nangyari. Puro basyang na rin ang laman ng comment section ng bawat post niya. Trending siya sa social media at binalita pa siya sa TV. Wala na siyang mukhang ihaharap sa lahat. At kasalanan itong lahat ni Luis. Ang lalaking mahal na mahal niya pero sinira ngayon ang buhay niya. At ang masama pa ay nanganganib na mawala sa kanila ang lahat. Ayaw niyang maghirap. Anak, magpakatatag ka. Hindi pa tapos ang lahat. Lalaban tayo. Tiimbagang nasabi ni Enrique. Pinaghirapan niya kung anuman, ang meron sila ngayon at hindi siya papayag na mawala iyon. Papaano dad? Mayaman si Luis at makapangyarihan. Marami siyang koneksyon. Para lang tayong ipis sa kanya. Gagawa ako ng paraan anak. Hindi ako papayag na mauwi lang sa wala ang lahat. Niyakap ni Enrique ang anak na umiiyak. Tumiimbagang naman si Ara. May bumabangon na inis sa dibdib niya at lumalaki iyon. Gusto niyang gumanti sa ginawa ni Luis sa kanilang mag-ama.